100.7 Forever! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang pag-ibig ng isang tao ay hindi dapat pinipilit. Lalo na kung hindi ikaw ang pinili niya. Ang pwede mo nalang gawin ay ang tahimik siyang mahalin mula sa malayong tingin. Ikaw ka, barangay. Naranasan mo na bang piliin ka ng taong mahal mo? Mama Mia. May point sa buhay natin na nagagawa nating mahalin ang isang tao kahit na hindi tayo ang pinili nila. Hindi naman kasi tayo nagmamahal para pilitin sila na mahalin tayo pabalik. At kung magagawa nilang suklian ang pagmamahal natin, bonus na lang yon para sa puso nating handang magmahal ng tahimik. Mama Mia, bago ko simulan ang medyo madrama kong sulat, nais ko munang batiin kayo ng isang magandang araw. Sana ay nasa mabuti kayong lagay at kalusugan sa oras na binabasa niyo ang sulat kong ito. Dahil sa totoo lang, sobrang nakakagaan sa pakiramdam sa tuwing mapapakinggan ko ang programa niyong Barangay Love Stories. Madalas kasi akong naiiyak sa mga sulat na inyong binabasa at nai-inspire sa kwento ng buhay ng ating mga kabarangay. Mama Mia, ako nga pala si Arvin. 34 years old at nagtatrabaho bilang Quality Control Inspector. Naalala ko na matagal na rin akong walang naging karelasyon noon, Mama Mia. Bago lang kasi ako sa trabaho ko nang mamatay ang tatay ko. Kaya kinailangan kong pag-aralin ang 4 kong nakababatang kapatid. Wala rin kasing trabaho ang nanay ko dahil mahina na ang kaniyang katawan. Sa awa ng Diyos, naitaguyod ko naman ang pag-aaral ng mga kapatid ko at nakapagtapos silang lahat. Doon po nagsimulang guminhawa ang aming buhay kahit papaano. Nakapangasawa na ang 2 kapatid ko na sumunod sa akin at ang 2 naman ay may kanya-kanya namang karelasyon. Doon na rin nagsimulang mag-usisa si nanay tungkol sa love life ko. Dahil matagal-tagal na raw na wala akong pinapakilala sa kanya na girlfriend. Bukod sa naging busy kasi ako noon sa pagtatrabaho, ay medyo pihikan din ako pagdating sa babae, Mama Mia. Kaya siguro nakontento na lang ako na tumatakbo ang oras ko sa bahay, trabaho, simbahan at sa isang maliit na kapehan na madalas kong tinatambayan noon. Hanggang sa isang araw ay may isang babae na sa wakas nakakuha ng aking atensyon. Madalas ko siyang nakikita noon sa kapihan na tinatambayan ko, Mama Mia. Hindi naman ako palagi doon dahil maliit lang yon at konti lang ang lamesa at upuan kaya hindi masyadong maraming tao. Gusto ko lang talaga ang timpla ng kape doon at gusto ko lang din makita ang babaeng nakakuha ng aking pansin. Minsan ko lang din siya nakikita sa lugar na yon, Mama Mia. Kaya nga sinusulit ko ang mga oras na nakikita ko siya habang nagkakape ako. Pero nang makita ko siyang umiiyak habang mag-isa sa pwesto niya, ay hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na lapitan siya.
Miss, gusto mo ng tissue? Sorry, ito lang may offer ko kasi wala akong dalang panyo ngayon eh. Salamat. Okay lang ba kung makishare ako ng table sa'yo? Alam ko na may iba pang lamesa na bakante pero baka kasi kailangan mo ng kausap. Sige, ayos lang. Hindi mo na kita tatanungin kung bakit ka umiiyak, miss. Pero alam mo, ang sabi nila, kapag meron ka mabigat na pinagdadaanan at hindi mo yun masabi sa mga taong malalapit sa'yo, mas okay na kung mausap ka ng stranger. Dahil kahit malaman ng stranger ang problema mo, hindi ka niya masyadong i-judge dahil hindi ka naman niya kilala. Nag-text kasi sa akin yung boyfriend ko. Mali pala. Ex-boyfriend ko na pala siya dahil ang text niya sa akin, tinatapos niya na raw ang relasyon naming dalawa. Pero bakit daw? Dahil may mahal na raw siyang iba at hindi niya na kayang tagalan yung toxic na relasyon namin. Grabe. Grabe lang talaga. Ako na nga yung ilang beses na nagpatawad sa kanya dahil sa mga panluloko niya sa akin. Tapos ako pa pala yung toxic. Alam mo yung pakiramdam na gusto ko lang naman na maayos yung relasyon namin. Kaya paulit-ulit ko siyang pinapatawad noon. Tapos, sasabihin niya lang sa text na matagal niya na akong hindi mahal. Ilang beses ka na palang niloko. Bakit nagagawa mo pa rin siyang patawarin? Wala eh. Ganun talaga siguro kapag sobrang mahal mo ang isang tao. Magpapatawad at magpapatawad ka kahit nagmumukha ka ng tanga sa iba. Ilang beses na akong sinasabihan ng mga kaibigan ko na wag ko na raw siyang balikan. Pero kung anong tigas ng ulo ko, yun naman ang lambot ng puso ko para kay Jerry. Jerry ba ang pangalan ng gago mong ex-boyfriend? Sorry hindi ko napigilang magmura dahil sa nalaman ko tungkol sa kanya. Ayos lang. Gago naman talaga yung ex-boyfriend ko na yun eh. Pero oo, Jerry yung pangalan niya. Alam mo kasi kapag nagmamahal ka, dapat patas palagi para sa sarili mo. Wala namang problema kung ilang beses kang magpatawad. Pero may limitasyon ang lahat. Ang pagmamahal, hindi na nagiging tama kapag wala ka ng tinitira para sa sarili mo. Kaya kahit gaano mo kamahal ang isang tao, dapat na palaging mas mahal mo pa rin ang sarili mo. Ang daling sabihin pero ang hirap gawin. Minsan nga iniisip ko na kaya ko naman talagang gawin yung sinasabi mo. Pero, ma-imagine ko palang na wala na sa akin si Jerry. Pakiramdam ko mamamatay na ako. Pero buhay ka pa rin naman hanggang ngayon, di ba? Kahit na tinext ka niya na tinatapos niya ng relasyon yung dalawa. Ibig sabihin, kaya mo. Kaya mo mabuhay nang hindi siya kasama. Medyo tama ka naman sa sinabi mo. Ilang beses na rin kaming nag-break. Ako lang talaga ang pilit na umaayos ng lahat sa aming dalawa. Dati talaga naglulumpasay pa ako sa tuwing nakikipaghiwalay siya sa akin. Ngayon, masakit pa rin naman. Pero hindi na kagaya ng dati. Pero sana nga kayanin ko na talagang hindi gumawa ng paraan para makipagbalikan sa kanya. Salamat Alam mo, effective pala yung sinabi mo kanina. Alin sa mga yon? Yung ilabas ko lang sa isang stranger yung bigat na nararamdaman ko. Dahil ngayon medyo gumaan na rin yung pakiramdam ko. Wala yun. Since nagawa ko ng parte ko bilang stranger sa araw na to, baka pwede na rin ako magpakilala sa'yo. Arvin nga pala ang pangalan ko. I'm Nancy. Salamat ulit sa'yo, Arvin. Mama Mia, ang unang beses na pag-uusap namin ni Nancy sa kapihan na yon ay parang isang eksena sa pelikula. Isang eksena sa buhay ko na hindi ko alam na pwede palang mangyari. Yung lalapitan, kakausapin at iko-comfort ko ang isang babaeng medyo matagal ko nang nagugustuhan. At hinihiling ko talaga noon na sana magkaroon ng magandang katapusan ang simula ng kwento naming dalawa. Mas maamo ang mukha ni Nancy sa malapitan, Mama Mia. Malambing din siyang magsalita at maganda talaga siya.
Maikling oras lang ang naging pag-uusap namin noon pero ramdam ko talaga noon kung gaano niya kamahal ang ex-boyfriend niya. Sa bawat minuto kasi na magkausap kami, para siyang palaging nagpipigil na umiyak. At nasasaktan ako sa tuwing mapapansin ko ang luha sa mga mata niya. Sa ilang beses kasi na nagkaroon ako ng karelasyon noon, Mama Mia, ay never akong nanakit ng babae. Mapapisikal man o emotional. Kaya naiinis talaga ako kapag may kakilala akong babae na sinasaktan o niloloko ng mga boyfriends nila. At inisip ko talaga noon na sana ay hindi na balikan pa ni Nancy ang kaniyang ex. Pagkatapos naman ng pagkikita naming yun ni Nancy ay naging busy na ulit ako sa trabaho. Kaya nawala na ako ng oras para tumambay pa sa lugar na yun, Mama Mia. Pero ng mga araw na yun ay hindi naman nawala sa isip ko si Nancy. Kaya nang magkaroon ulit ako ng libreng oras, pumunta ako sa lugar na yun para magkape at magbakasakali na makita ko ulit siya doon, Mama Mia. Hi, Arvin! Pwede bang ako naman na makishare ng table sa'yo? Siyempre pwede. Upo ka dito sa bakanting upuan. Salamat! Akala ko, hindi na kita makikita ngayon. Kanina mo pa ba ako hinihintay? Ha? Ano? Hindi naman. Ano lang. Nagbabakasakali lang na magkita ulit tayo ngayon dito. Ilang araw din kasi ako hindi nakadaan dito sa coffee shop. Dahil naging busy ako sa trabaho. Halata nga eh. Halata ang alin? Na naging busy ka. Kasi ang tagal din kitang hindi nakita dito sa coffee shop. Mukhang ikaw palang matagal nang naghihintay na makita ako ulit ah. Hoy! Pilingero ka! Hindi ah. Sa'yo kaya nang galing na hindi mo ako nakikita dito. Kaya ang ibig sabihin, inaabangan mo talaga na makita at makausap ulit ako. Ewan ko sa'yo. Sobrang pilingero mo talaga. Ay, pero sige. Aaminin ko na, natuwa talaga ako sa naging pag-uusap natin 2 weeks ago. At totoo talaga na gumaan ang pakiramdam ko ng araw na yon kahit broken-hearted ako. Ang sarap kasi sa pakiramdam na may nakakausap ako tungkol sa bigat na dinadala ko dito sa dibdib ko. Kaya thank you ulit, Arvin, ha? Ano ka ba? Wala yun. Masaya ako na napagaan ko ang loob mo kahit paano. At masaya rin ako na nakilala kita ng araw na yun. Hindi ka nga mawala sa isip ko eh, pagkatapos natin magkakilala. Bakit naman? Dahil ba sa mga naging kadramahan ko ng araw na yun? Dahil sa saya na naramdaman ko na makilala na kita sa wakas, Nancy. Hindi ka lang pala filingero, hugotero ka pa. Nagkabalikan na nga pala kami ni Jerry. Ha? Nagkabalikan na kayo ng ex-boyfriend mo? Oo, boyfriend ko na ulit siya. Last week lang kami nagkabalikan, pero hindi akong sumuyo sa kanya. Siya ang mismong pumunta sa place ko para humingi ng sorry at makipag-ayos sa akin. Nakipaghiwalay na ba siya dun sa babaeng naging dahilan kung bakit siya nakipag-break sa'yo noon? Oo raw. Naguluhan lang naman daw siya nang makipaghiwalay siya sa akin noon. Pero ako pa rin daw ang mahal niya. Kaya ako ang pinili niya. Ang galing, no? Sinunod ko yung payo mo na wag muna siyang balikan at kausapin. Pero mukhang tadhana naman ang gumawa ng paraan para bumalik siya sa akin. Hindi lahat ng bumabalik dapat tinatanggap ulit. Lalo na kung ilang beses ka na niyang sinaktan nung una pa lang. Ay, pero desisyon mo pa rin naman yan. Doon ka pa rin sa kung ano magpapasaya sa'yo. Tama ko, Arvin. Kasi kung masasaktan man ako ulit, at least wala akong ibang tao na sisisihin, kundi ang sarili ko lang. O sige, aalis na rin ako. Napadaan lang talaga ako nung makita kita dito, kaya lumapit ako. Salamat ulit, ha? Wala yun. Ikaw pa ba? Ingat ka, Nancy. Bye. Mia, hindi ko pa naman talaga masyadong kilala si Nancy.
Ilang beses ko pa lang siyang nakikita at 2 beses pa lang kaming nakakapag-usap noon. Pero aaminin ko na nasaktan talaga ako nang malaman ko na nagkabalikan na silang dalawa ng kanyang ex. Pagkatapos kasi ng unang pag-uusap namin noon ni Nancy, ilang beses din akong nanalangin na sana ay hindi na sila magkabalikan pa. Pinagdasal ko na sana hindi na siya balikan pa ni Jerry. Selfish na kung selfish. Pero ang gusto ko lang talaga noon, Mama Mia, ay mabigyan ako ng chance para maiparamdam kay Nancy na may ibang tao pa na handang mahalin siya ng totoo. Yung lalaking hindi siya sasaktan, hindi siya lolokohin. Yung lalaking mas iingatan at mas mamahalin siya. Pero siguro, Mama Mia, kapag masyadong makasarili ang isang dasal, ay hindi masyadong pinapakinggan ng Diyos. Dahil hindi nagkatotoo ang hinihiling ko sa Kanya. Pero ayos na rin yun. Inisip ko na lang na siguro mas magiging masaya talaga si Nancy kapag si Jerry ang boyfriend niya. Pinagdasal ko na lang din noon na hindi man ako mabigyan ng pagkakataon na mahalin siya o mahalin niya, sana hindi na niya maranasan ulit ang sakit sa desisyon na pinili niya para sa kanyang sarili. Ang desisyon na balikan ang taong paulit-ulit na nananakit sa kanya. Mama Mia, hindi na muna ako ulit pumunta pa sa kapihan kung saan kami nagkikita ni Nancy. Gusto ko rin kasing makapag-move on kaagad mula sa munting kirot na nararamdaman ko noon nang dahil sa kanya. Kahit namimiss kong makita ulit siya at makausap, pinigilan ko talaga ang sarili ko na gumawa ng paraan para makita siya. Pero kung kailan naman nararamdaman ko na nakakalimutan ko na siya, saka naman parang biglang lumiit ang mundo para sa aming dalawa. Mama Mia, naging magkatrabaho kami ni Nancy sa pabrika kung saan ako naka-assign. Nagkagulatan pa kami nang magkita kami sa production area. Masaya kaming nagbatian bago pumunta sa kanya-kanya naming trabaho. At ng mga oras na yon, Mama Mia, hindi ako masyadong nakapag-concentrate sa ginagawa ko dahil sa sobrang tuwa na nararamdaman ko na makita ko siya ulit. Nalaman ko rin noon na bago lang pala siya sa pabrika namin at hindi malayo ang pwesto niya mula sa opisina ko. At dahil halos pareho kami ng schedule sa trabaho, madalas kaming nagkakasabay na kumain ng tanghalian at merienda. At yun ang naging simula na maging malapit kami sa isa't isa, Mama Mia, bilang magkaibigan. Mama Mia, kahit pinipilit ko ang sarili ko noon na nakapag-move on na ako sa kanya, pero parang iba ang nararamdaman ko sa tuwing magkalapit kaming dalawa. Uy, Nancy! Mabuti inabutan pa kita na nagla-lunch dito sa kantin. Ang dami ko kasing tinapos sa opisina kanina, kaya hindi ka agad ako nakalabas. Patapos ka na bang kumain? Oo. Medyo patapos na rin yung lunch break ko. Talaga? Sige, bibilisan ko na lang din kumain. Oh, bakit parang ang dami pang pagkain sa plato mo? Hindi ko kasi gusto yung lasa ng ulam nila ngayon, kaya nawala na ako ng ganang kumain. Ganun ba? Eto, may baon akong tinapay dito. Baka gusto mo na… Teka, bakit parang namumugto ang mga mata mo? Umiyak ka ba buong gabi, Nancy? Hindi ah. Bakit parang namumugto nga yung mga mata mo? Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Sabihin mo nga sa akin ng totoo. May problema ka ba? Wala akong problema, Arvin.
Sige na, kumain ka na lang dyan. Aayusin ko lang tong pinagkainan ko. Nancy, akala ko ba magkaibigan na tayo? Bakit ayaw mong sabihin sa akin kung ano man yung problema mo? Kilala mo naman ako, di ba? Alam mo na pwede mo kong pagkatiwalaan. Nakipaghiwalay na ako kay Jerry kagabi. Talaga? Hala, bakit naman? Akala ko ba maayos ang relasyon yung dalawa? Akala ko rin eh. Pero hindi pala. Monthsary kasi namin kahapon ni Jerry. At gusto ko sanang sorpresahin siya. Kaya pumunta ako sa place niya na may dalang cake. Pero ako pala yung nasorpresa. Dahil nandun yung babae niya sa loob mismo ng bahay niya. At yung babae niya pa yun yung nagbukas ng pinto. Habang nakabalot lang ng kumot yung katawan niya. Napakagago naman pala talaga ng ex-boyfriend mo na yan eh. Akala ko talaga kaya niyang magbago eh. Hindi ito ang unang beses na nahuli ko siya na may kasamang ibang babae. Pero ang sakit pala kapag nahuli ko siya sa loob mismo ng pamamahay niya. Ang sakit na makita sila na parang katatapos lang sa kalaswaan na ginagawa nila. Ang sakit malaman na parang hindi na talaga kayang magbago ni Jerry para sa akin. Hindi kanya dapat sinasaktan ng ganyan. Hindi talaga niya pinahahalaga ng pagmamahal na binibigay mo sa kanya. Ewan ko ba kung anong kulang sa akin? Ano pa bang dapat kong gawin para hindi niya na ako lokohin? Pero baka nga tama yung kaibigan ko. Baka tama nga sila na hindi na talaga kayang magbago pa ni Jerry. May mga tao lang talaga na hindi marunong makontento, Nancy. At siguro, isa na doon ang ex-boyfriend mo. Ay, may gagawin ka ba bukas? Wala naman. Bakit mo natanong? May pupuntahan tayo bukas since wala naman tayong pasok sa trabaho. Tutulungan kitang ipaalala sa'yo na mahalaga ka. At dapat na pinapahalagan mo ang sarili mo kesa sa ibang tao. Na dapat hindi mo sinasayang ang oras mo para sa isang gago na kagaya ni Jerry. Mama Mia, kung kasama lang siguro namin si Jerry ng mga oras na yon, ay baka nabugbog ko na talaga siya. Naiinis ako sa ginagawa niyang pananakit sa feelings ni Nancy. Gusto kong iparealize kay Jerry kung gaano siya kaswerte na siya ang minahal ni Nancy. Pero dahil hindi ko magagawa yun, si Nancy na lang ang tutulungan ko at ipaparealize ko sa kanya ang kahalagahan niya bilang isang babae. Na hindi niya dapat hinahayaan ang sarili niya na masaktan para lang sa isang lalaking kagaya ni Jerry. Siguro noong una ay awa talaga ang nararamdaman ko para kay Nancy. Dahil alam ko nga na ilang beses na siyang niloko ni Jerry, Mama Mia. Pero habang tumatagal ay mas lumalalim na kung ano man ang espesyal na nararamdaman ko para sa kanya. May mga oras na hinihiling ko na kapag dumating ang panahon na kailangang mamili ni Nancy sa aming dalawa ni Jerry, sana'y ako ang piliin niya. At sinabi ko noon na kapag nangyari yon, mas mamahalin ko siya higit sa kanino man. Kinabukasan nga, Mama Mia, ay sinundo ko si Nancy at namasyal kaming dalawa. Pumunta kami sa mga lugar na alam ko na kahit papaano ay mag-e-enjoy siya at makakalimot sa sakit na nararamdaman niya. Nag-road trip kami, nag-food trip, hanggang sa halos patapos na ang araw nang bumiyahe kami pa Batangas. Hindi ko kaagad sinabi sa kanya noon kung saan kami pupunta. Ang sabi ko lang, tutulungan ko siya ulit na mabawasan ang kirot sa puso niya. Masaya kaming nagkukwentuhan habang nagdadrive ako, Mama Mia. Hanggang sa makatulog na siya sa kinauupuan niya. At nang maipit kami sa traffic, ay malaya kong napagmasdan ang mukha ng babaeng hinihiling ko noon na sana ay magawa rin akong mahalin balang araw.
Etong jacket ko. Isuot mo muna. Salamat. Nasaan na ba tayo? Nasa isang public beach dito sa Batangas. Halika, lapit tayo sa dagat. Tamang-tama kasi wala masyadong tao dito ngayon. Ay, ang sarap naman ng hangin dito. Ang presko sa pakiramdam. Kaya nga dito kita naisipan na dalhin. Dahil gusto ko na ma-relax ka kahit papano. Sakto pala ang dating natin eh. Palubog na yung araw oh. Ay, ang ganda talagang pagmasdan ng sunset, no? Sinabi mo pa. Ang sunset kasi parang buhay ng tao. Nire-remind nito sa atin na lumubog man tayo sa bigat ng problemang pinagdaraanan natin, may sunrise pa rin na palagi naghihintay sa atin kinabukasan. Ang hirap naman kasing makabangon kapag lumubog ka na. Parang ang hirap kalimutan lahat ng sakit na dulot nito sa atin. Lahat naman ng nangyayari sa buhay natin may dahilan. At palagi may good at bad side ang mga dahilan na yon. Depende na lang kung saang anggulo natin titingnan. Basta ang isipin mo, anumang mapait na nangyayari sa buhay mo ngayon, palagi ang may kapalit na masaya. Dobleng saya para mapalitan ang lahat ng pait na naramdaman mo nang dahil sa minsang paglubog mo. Sana kasi ganun lang talaga kadali ang lahat. Yung gigising ka kasabay ng sunrise, nalimot mo na ang lahat ng sakit at pait sa dibdib mo. Pero hindi eh. Kasi palaging may naiiwang malalim na peklat sa mga oras na nasasaktan tayo. Hindi mo naman kailangan kapain kung gaano kalalim ang peklat na naiwan sa'yo. Hindi mo rin kailangan pilitin na tanggapin ang lahat kahit hindi mo pa talaga kaya. Hindi mo kailangan na magpanggap na hindi ka nasasaktan, Nancy. Kaya nga sinamahan kita sa buong araw ngayon. Dahil ang gusto ko, makalimutan mo ang sakit kahit sandali lang. At gusto ko rin na tulungan ka na makalimutan si Jerry. Ilang beses ko na rin naman siyang sinubukan na kalimutan noon. Pero bumabalik at bumabalik pa rin ako sa kanya. Kasi nga sobrang mahal ko siya. Bakit ba kasi ang hirap kalimutan ng letseng pagmamahal na to? Bakit ang hirap iwanan ng taong mahal mo? Ay, mahirap kasi talagang kalabanin ang puso. Lalo na kapag mali tayo ng tao na piniling mahalin. Kung bakit naman kasi may mga kagaya pa ni Jerry na hindi marunong magpahalaga ng isang tao eh. Ay. Jerry! Ang gago mo! Oh. Hindi mo dapat sinaktan si Nancy! Uy! Sira ulo kang lalaki ka! Gonggong kang hayop ka! Sorry, hindi ko napigilan. Nakakainis kasi talaga yung ex-boyfriend mo. Ayos lang. Totoo naman kasi ang mga sinigaw mo. Totoong gago ang ex-boyfriend ko. Ang gago mo, Jerry! Ang gago-gago mo! Nagsisisi ako na minahal kita! Nagsisisi ako na nagpakatanga ako sa'yo ng sobra! Kaya hindi na ako babalik sa'yo! Hindi na kita babalikan! Kakalimutan na kita! Kakalimutan na talaga kita! Sige lang, Nancy. Iiyak mo lang lahat yan. Isigaw mo sa dagatan lahat ng kirot sa puso mo ngayon. Isigaw mo hanggang sa tangayin ang alon ng sakit na nararamdaman mo. Bakit kasi ang hirap mong kalimutan, Jerry? Ginawa ko naman ang lahat, pero bakit kailangan mo akong paulit-ulit na saktan? Ayoko na! Ayoko na talaga sa'yo! Nakalimutan na kita! Nakalimutan ko na lahat sa ating dalawa! At mula sa araw na to, mas mamahalin ko na yung sarili ko! Alam kong magagawa ko yun! Magagawa rin kitang kalimutan kahit gaano kahirap! Magagawa kong mabuhay nang hindi ka kasama! Tandaan mo yan, Jerry! Hindi na ulit ako magpapauto at magpapaloko sa'yo! Hindi na! Hindi na talaga! Mama Mia, sobrang hirap pagmasdan ni Nancy na umiiyak ng mga oras na yun.
Halos mapaluhod na siya at yakap ang kanyang sarili habang humahagulgol at sumisigaw. Hindi ko na rin napigilan pa ang sarili ko noon na mas lapitan siya at yakapin. Sinabi ko sa kanya na umiyak lang siya ng umiyak at walang pipigil sa kanya. Ilabas niya lang ang lahat ng sakit at bigat na nararamdaman niya hanggang sa maubos yun. Sinagot naman ni Nancy ang mga yakap ko, Mama Mia. At magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman ko noon. Saya kasi nagagawa akong yakapin ng babaeng mahal ko. At lungkot dahil alam ko na sobra siyang nasasaktan ng mga oras na yun. Habang yakap-yakap ko siya noon, Mama Mia, ay mas lumakas ang panalangin ko sa loob ng isipan ko na sana ay magawa nang kalimutan ni Nancy ang ex-boyfriend niya. Magawa na sana niyang kalimutan ang lahat ng sakit na binigay nito sa kanya. At sa oras na magawa niyang mahalin ang sarili niya, sana mabigyan ako ng chance na maiparamdam sa kanya ang tinatago kong pagmamahal. Mama Mia, habang hinihintay ko na mangyari yun, alam ko sa sarili ko na nandito lang ako parati para kay Nancy. Mama Mia, pagkatapos iiyak at isigaw ni Nancy sa dagat ang lahat ng hinanakit niya kay Jerry, sinabi niya na gumaan talaga ang pakiramdam niya. Nakangiti na siyang naglakad kasabay ko pabalik ng kotse ko. Kumain din muna kami sa isang restaurant at pagkatapos ay inihatid ko na siya sa bahay nila. Medyo nakakapagod ang araw na yun, Mama Mia. Pero para sa akin ay sulit ang bawat minuto basta kasama ko si Nancy. Lalo na nang makauwi na ako at makatanggap ng isang text mula sa kanya bago ako matulog. Nagpasalamat siya noon dahil naging isang malaking tulong daw ako sa kanya para sa araw na yon. At sana raw ay makabawi siya sa akin. Sinagot ko naman siya na hindi niya kailangang bumawi dahil masaya ako na natulungan ko siya na mas i-appreciate ang sarili niya. Masaya ako na napagaan ko ang loob niya. Naging mas lalo kaming malapit sa isa't isa pagkatapos ng araw na yun, Mama Mia. Literal na madalas kaming magkasama kapag hindi oras ng trabaho. Palagi kaming kumakain sa labas, namamasyal at sabay din kaming nagsisimba sa tuwing araw ng linggo. At dahil doon ay mas lumalim din ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Nancy. Sa wakas, Friday na ulit. Wala na naman tayong pasok bukas sa trabaho. At makakapagpahinga na ulit tayo ng mas mahabang oras. Ang toxic kasi ng trabaho natin itong nakaraang mga araw. Kaya nga eh. Saan mo pala gustong kumain ngayon bago kita ihatid sa inyo? Saan ba merong masarap na lechon kawali? Yun kasi yung gusto kong kainin ngayon eh. Tamang-tama. May alam ako na kainan na masarap magluto ng lechon kawali. Tara, sakay na tayo sa kotse ko. Kaya naman pala hindi ka na sumasagot sa mga teksto tawag ko eh. Dahil may pinalit ka na sa akin. Jerry? Oh, bakit parang gulat na gulat ka na nakita mo ako ngayon dito? Hindi ka ba natutuwa dahil halos 2 linggo na tayong hindi nagkikita? Bakit ka ba kasi pumunta dito? Sinusundo kita. Kasi alam ko na tapos na ang trabaho mo. Teka, ito ba yung lalaking pinalit mo sa akin? Ay kotse lang yan. Pero mukhang hindi naman uubra sa akin sa basagan na mukha. Brad, mabuti pa umalis ka na lang dito. Dahil nakakagulo ka lang sa amin ni Nancy. Sa inyo? Bakit? May relasyon na ba kayong dalawa? Wala pa naman, di ba? Kaya pwede ba wag ka masyadong asumero dyan? Jerry, wag ka nang gumawa ng gulo dito. Hindi ako gumagawa ng gulo, Nancy.
Sinusundo nga lang kita eh. Kaya mabuti pa, sumama ka na lang sa akin. Aray! Nasasaktan ako, Jerry! Teka, Brad! Bitawan mo ang braso ni Nancy. Nasasaktan na siya sa ginagawa mo paghila sa kanya. Alam mo ikaw, kanina ka pa epal eh. Gusto mo ba talaga masaktan? Ganun ah? Oh my gosh, Arvin! Bakit mo naman sinuntok si Jerry? Yan kasing ex-boyfriend mong gago! Parang puwet ng manok ang bunganga! Putak ng putak! Tarantado ka pala eh! Ano, Brad? Lasing ka ba? Hindi to matama yung mga suntok mo sa akin eh. Ganito bumasag sa mukha. Arvin! Tama na sabi eh! Ano ba? Bakit mo ko sinampal, Nancy? Hindi naman ako nag-umpisa ng gulo ah. Oo! Pero hindi mo pa rin dapat sinaktan si Jerry! Binabastos at sinasaktan ka niya. Pinagtatagol lang kita sa kanya. Hindi ko naman sinabi na patayin mo siya sa bugbog para lang sa akin. Alam mo mabuti pa? Umalis na lang kami ni Jerry dito. Kesa paguluhin mo pa yung sitwasyon dahil baka pareho lang tayong mapapulis ng dahil sa'yo. Halika na, Jerry. Kumapit ka sa may balikat ko para makatayo ka ng maayos at makapaglakad. Sige. Nancy, sandali lang! Huwag mo akong hahawakan kung ayaw mong masampal ulit. Bakit ba kasi ang gago na yan ang sinasamahan mo? Alam mo naman ang dahilan, di ba? At sa susunod na saktan mo ulit si Jerry, ipapapulis na talaga kita, Arvin. Kaya please, lumayo ka na. Mama Mia, para akong tangang naiwan mag-isa sa may gilid ng kalsada habang sinusundan na lang ng tingin ang papalayong si Nancy na nakaalalay sa ex-boyfriend niyang si Jerry. Mukha talaga akong tanga na nagpipigil na maiyak noon hanggang sa magdesisyon ako na sumakay sa kotse ko at dumiretso na lang pauwi. Hindi na ako naghapunan at nagkulong na lang ako sa kwarto ko. Mas lamang kasi ang kirot sa dibdib na nararamdaman ko kesa sa kumakalam na sikmura ko. Naiyak na rin ako ng gabing yun, Mama Mia. Dahil umasa talaga ako na pwedeng maging kami ni Nancy. Umaasa ako na ako ang pipiliin niya kapag nagkaharap-harap kaming tatlo. Ako kasi ang kasama ni Nancy noong pakiramdam niya ay lubog na lubog siya sa sakit dahil sa panluloko sa kanya ni Jerry. Ako ang karamay niya at palaging nasa tabi niya. At kahit kailan ay hindi ako gumawa ng bagay para masaktan siya. Pero kahit anong effort pala ang gawin ko para mapasaya si Nancy, hindi pa rin pala sapat ang lahat ng yun para ako ang piliin niya. Sinimulan ko nang iwasan noon si Nancy, Mama Mia. Hindi niya rin naman ako tinitext o tinatawagan pa. Nagkataon din na nalipat siya sa ibang production area kaya madalas ay hindi na kami nagkakasulubong o nagkikita pa malapit sa opisina ko. May isang buwan pa ang lumipas na gusto ko na sanang kausapin si Nancy. Gusto kong makipag-ayos sa kanya kahit wala naman kaming relasyon na nasira. Gusto ko na mag-usap ulit kami at bumalik sa dati naming closeness. Pero pinigilan ko talaga ang sarili ko, Mama Mia. Dahil ayoko nang maging kawawa sa harap niya o sa paningin ng ibang tao. Sapat na yung pinamukha niya sa akin na kahit kailan ay hindi ako ang pipiliin niya na samahan at mahalin. Sabi na eh, dito kita makikita sa kapihan kapag ganitong wala tayong pasok sa trabaho. Ikaw pala yan, Nancy. Uupo na ako dito ha. Wala ka naman sigurong ibang kasama, di ba? Wala nga. Pero paalis na rin ako. Inuubos ko lang tong kape ko. Kumusta ka na? Ay, maayos naman. Ikaw? Okay lang din ako. Nasira nga pala yung cellphone ko kaya hindi ako nakaka-text o tawag sa'yo. Nasira pati yung SIM card ko. Paano nangyari yun? Bakit sabay na nasira ang cellphone at SIM card mo? Ay, huwag mo na palang sagutin. Kasi wala naman akong karapatan na magtanong. Sige, alis na rin ako, Nancy.
Sinira ni Jerry yung cellphone at SIM card ko. Ha? Bakit niya ginawa yun? Nagalit siya sa akin eh. Nagkabalikan na ba kayong dalawa kaya hinahayaan mo siyang kontrolin ka uli? Hindi. Hindi ako pumayag na magkabalikan kami. Bakit hindi mo siya binalikan? Hindi ba siya ang pinili mo makasama kasi nga mahal mo siya? Yun din ang akala ko. Na mahal ko pa rin siya pero hindi na pala. Arvin, alam ko na nasaktan kita noon. Kaya nga lumayo ka sa akin, di ba? Lumayo ako kasi ayoko na makagulo sa relasyon niyo ni Jerry. Pero hindi nga kami nagkabalikan. Hindi ko siya binalikan dahil sa'yo, Arvin. Anong ibig mo sabihin? Bakit akong ginagawa mong dahilan ng hindi mo pagbalik kay Jerry? Dahil ikaw na yung mahal ko. Hindi mo pa rin ba nararamdaman yon? Hindi mo pa nakikita yon? Paano ko yun mararamdaman kung pinili mo si Jerry sa mismong harapan ko, Nancy? At kahit hindi mo sinabi sa akin, alam ko na mahal mo siya kaya mo ginawa yun. Ikaw na nga ang mahal ko. Kaya nga ako nandito ngayon. Dahil ayoko nang balikan ang naging relasyon namin ni Jerry na sobrang nagbigay sa akin ng stress. Ayoko na ulit masaktan dahil sa kanya. Gusto ko nang sumaya ako at alam ko na mangyayari lang yun kapag ikaw ang pinili ko. Kahit hindi ako sigurado kung mahal mo rin ba ako. Alam mo ba kung gaano ko katagal na pinagdasal na marinig mula sa iyo mga salitang yan? Ang tagal kong hiniling na sana dumating ang oras na ako ang piliin mo. Na ako ang mahalin mo, Nancy. At akala ko hindi na talaga mangyayari yun. Akala ko, hindi na ako magagawang mahalin ng babaeng mahal ko. Mahal mo rin ako? Matagal na, Nancy. Matagal na kitang minamahal. Mula sa malayong tingin. Sorry kung ngayon ko lang na-realize ang lahat. Sorry kung ngayon lang kita pinili. Akala ko kasi hindi na talaga ako makakalaya mula sa bulag na pagmamahal na nararamdaman ko para kay Jerry. Pero nang dahil sa'yo, Arvin, alam ko na magagawa ako ng mas pahalagahan at mahalin ang sarili ko. Huwag ka mag-sorry, Nancy. Dapat nga mag-thank you pa ako sa'yo. Salamat kasi binigyan mo ako ng ganitong pagkakataon para maiparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. At pangako, hindi kita sasaktan. At palagi kong ipapaalala sa'yo na mahalaga ka. At mas dapat mong pahalagahan at mahalin ang sarili mo kesa sa ibang tao. Mama Mia, siguro nga sa totoong kwento ng buhay, konti lang ang pinipili at minamahal ng taong mahal nila. At isa nga ako sa mga sinuwerte na pinili ng babaeng pinakamamahal ko. Hindi ako makapaniwala ng araw na yon, Mama Mia. Kaya hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na maiyak. Naiyak ako sa sobrang tuwa na nararamdaman ko. Akala ko kasi hindi na pinakinggan ng Diyos ang dasal ko na sana ay maging masaya ako kasama si Nancy. Yun pala, medyo na-delay lang ang lahat dahil gusto siguro ng Diyos na mas ihanda namin ni Nancy ang aming mga sarili para sa isa't isa. Kaya siguro ako nasaktan at kaya rin siguro nalito si Nancy nung una sa nararamdaman niya para magkaroon kami ng pagkakataon na mas maintindihan ang aming nararamdaman para sa isa't isa. May mga bagay naman kasi na hindi dapat minamadali. Lalo na kapag tungkol sa pag-ibig ang pinag-uusapan. Mula nga nang magkaroon kami ni Nancy ng relasyon ay mas inalagaan ko siya, pinahalagahan at iningatan sa lahat ng sakit na pwede niyang maramdaman, Mama Mia. Naramdaman ko naman noon na talagang ako ang mahal niya. Lalo na nung subukan pa ni Jerry na guluhin ang relasyon naming dalawa. Ilang beses din siyang pumunta sa pinagtatrabahuan namin ni Nancy at pilit na hinihila ang girlfriend ko. Ilang beses ko rin tuloy siyang nabugbog hanggang sa pinablatter na nga namin siya. Para hindi na niya magawa pang manggulo sa amin ang girlfriend ko.
Mia, naging swabe ang lahat sa relasyon namin ni Nancy. Lalo na nang sa wakas ay tinigilan na kami ni Jerry. Siguro kasi pareho kami ni Nancy na seryoso sa isa't isa at pareho rin kaming faithful pagdating sa relasyon. Kaya hindi namin pinagdaanan ng mga problemang dumaan sa buhay magkarelasyon nila ni Nancy at Jerry. Pinaramdam kasi sa akin ni Nancy na mula nang maging kami, ako na talaga ang lalaking pinakamamahal niya. Pero palagi ko pa rin pinapaalala sa kanya na dapat mas mahalin niya ang sarili niya kagaya ng pagmamahal niya sa puong may kapal bago ako. Naniniwala kasi ako, Mama Mia, na kapag ang nasa itaas na ang pumagitna sa relasyon naming dalawa, ay mas magiging matatag kami at ang aming pagmamahalan. Ngayon, Mama Mia, ay maglilimang taon na rin kaming kasal ni Nancy at may 2 na kaming anak. Ito na nga yata ang sagot sa lahat ng sakripisyo ko sa pamilya ko noon. At sa paulit-ulit ko na pagdarasal na maging masaya naman ako sa sarili kong buhay. Dahil wala na rin po akong mahihiling pa kung hindi ang mabuting kalusugan para sa aking pamilya. Maraming salamat pala, Mama Mia, para sa pagpili nitong kwento namin ni Nancy mula sa napakadami ninyong sulat na natatanggap araw-araw. Sana'y nakapag-iwan ng kwento namin ng aral para sa araw na ito. Ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Arvin.